Mr. Billionaire Rejected Wife, Episode 6, The Visitor. Ayana Povey, Salamat Hunter. Ani ko kay Hunter nang maihatid na niya ako. Sa tapat ng building ng hotel na tinutuluyan ko. Lunch, siguro sapat ng bayad ah. Anitong hinimas pa ang tiyan. Oo nga pala may ka-meeting ito sa restaurant pero hindi natuloy. Dahil hinatid niya ako. Sige, masarap ang pagkain sa restaurant malapit dito. Alok ko kay Hunter na kaagad namang ngumiti. Dahil malapit lang ang restaurant kaya naglakad na lang kami. Ayan lang ang kakainin mo? Tanong nito nang makitang salad at iced tea lang ang lunch ko. Baka masobrahan ka naman sa diet. Kaya siguro pumayat ka ng ganyan. Ang cute mo nung medyo chubby ka pa. Nakangiting sad nito. Talaga. Pero ang hirap rin kumilos kapag sobrang taba. Mas tumaba kasi ako nung nag-18 ako. Ayaw ko nang bumalik sa ganong katawan kaya... Yan na, hindi naman dahil kumain ka ng marami tataba ka na. Sabi ni Chantel, hormonal imbalance ang dahilan ng pagtaba mo noon kaya I'm sure maiingatan mo ang sarili mo nang hindi mo dinideprive ang sarili mo sa pagkaing gusto mo. Paalala nito. Sige, tatandaan ko yan. Pero nag-early lunch kasi ako kanina kaya ito lang kakainin ko ngayon. Kain ka na rin. Alok ko sa kanya. Naging magana ang pagkain ni Hunter at pansin kong panay ang sulyap niya sa akin at namumula rin bahagya ang mukha nito sa tuwing titingnan ko siya. Tanda kong mabait si Hunter. Nang biglang lumubo ang katawan ko, kahit hindi naman ako malakas kumain noon. Akala ko magbabago ang pakikitungo sa akin ni Hunter. 2 taon noon sa high school na ako ang Miss Campus Representative. Pero nung magsimulang lumaki ang katawan ko, maraming nanuya sa akin na para bang kasalanan kong bigla akong tumaba. Na-depress ako noon, pero si Hunter hindi siya nagbago ng pakikitungo sa akin. Kaya lang lalo lang akong nabully noon. Kaya nung 10th grade ko pinilit ko si Lolo Juancho na mag-homeschooling na lang ako. Si Chantel at si Hunter lang ang alam kong totoo sa akin noon. Bakit ka nga ba biglang umalis noon, Hunter? Usis ako. Buti na lang hindi ako iniwan ni Chantel. Kaya pati sa New York sinundan niya talaga ako. Ang swerte ko na may best friend akong tulad niya. Pagmamalaking sabi ko. Dapat lang na hindi ka niya iwan. Seryosong saad nito. Ano? Kunot nung tanong ko na ikinatawa nito. Ang ibig kong sabihin, ganun talaga dapat ang mag-best friend. Anito sabay iwas ng tingin. Basta si Chantel pa rin ang pinaka-the best sa lahat. Natatawang giit ko. Pagkatapos namin kumain, ay nagpalitan na kami ng number ni Hunter. Ihinatid rin niya ako hanggang sa entrance ng hotel. Kaya't masaya akong nakabalik sa unit ko. Ako ata ang may maswerteng kaibigan dahil nakatagpo ako ng totoong mga tao tulad nila Hunter. Pagkatapos kong gawin ng ilang design para sa upcoming winter event, ay nakaidlip na ako. Marcus Puve. Sir, nasa isa sa mga hotel na pag-aari niyo nakatira ang asawa niyo, Napatuwid ako ng upo sa sinabi ng detective. sa Blue Moon Hotel po. Ani itong ikinangisi ko. Good, salamat Dave. Excited kung saad sa katinapos ko na ang tawag. Mabilis akong nagtungo sa residence ko para maligo ulit at magbihis. Nakailang palit pa ako ng damit. Para akong tanga. Iyong ang pakiramdam ko. Sir, may meet? Cancel all my meeting today, Sally. Sir, pero... Dinig ko pa ang protesta ni Sally pero hinayaan ko na lang. Mas mahalaga na makita ko ang asawa ko ngayon. Nagkagulo ang lahat nang dumating ako sa hotel. Pati ang hotel manager ay napatakbo pa para salubungin ako. Sir, masaya kaming madalaw niyo ang branch namin. Anang ni Mr. De La Rosa na pinunasan pa ang nangingintab na noo nito. Actually, hindi ako dumalaw para sa business matter. Nandito kasi ang asawa ko. Pabulong kong saad dito. Ho, may... Shh! Sinenyasan kong tumahimik si Mr. De La Rosa. Make sure to give her special treatment habang nandito siya. May kaunting misunderstanding lang kami kaya umalis siya ng bahay. Sige sir, ihahatid ko na ba kayo sa unit niya? Sino pala yung misis mo? Usisan ito. Unit 707, Ayana Villarreal Spencer. She's my wife. Make sure she's comfortable while she's here. Ulit ko saka ko siya iniwan. Gusto kong matawa sa sarili ko. Noon halos ipagsigawan kong single ako. Pero ngayon ako pa mismo ang nagkakalat na may asawa na ako. Barya lang naman ang 10 million na pustahan. Namin pero kapag natalo ako, pride ko naman ang masasaling. At yun ang hindi ko matatangap. Papasok na ako sa lift nang napahinto ako. Sir? Takang tanong ni Mr. De La Rosa na nakasunod pala sa akin. Kailangan ko pa ba ng bulaklak? Bigla itong ngumiti sa tanong ko. Ayana Povey,
Naalimpungatan ako sa katok sa pinto. May room cleaning na ba? Inaantok na bumangon ako. Nagpatong lang ako ng bathrobe saka ako lumapit sa pinto. Subalit ganun na lang ang gulat ko nang makita ko ang isang bouquet ng bulaklak na ikinaatras ko. Base sa tindig ng taong may hawak, noon ay mukhang matangkad at matipuno ang katawan nito. Nanonood rin sa ilong kong panlalaking amoy nito. Mabango yun at hindi masakit sa ilong. Pero kumati ang ilong ko dahil sa mga bulaklak, lalo na nang ibaba nito yun. Natakpan ko pa ang bibig at ilong ko dala na rin ng pagkagulat nang makita ko si Marcus. Surprise! Anito sabay kindat at basta na lang pumasok sa unit ko. Teka, paano mo nalamang nandito ako? Saka anong ginagawa mo? Hindi ko na natapos ang sasabihin kung nang bigla akong bumahing. Achoo! Sunod-sunod na bahing ko. Please, alisin mo yan. Pakiusap ko sa kanya sa maluhaluhang mata at sunod-sunod na akong napabahing. Tarantang kumilos naman ito at inilabas ang bulaklak. Sorry, may allergy ka pala sa flowers, Dadan. Dinig kong saad ni Marcus pero hindi ko na lang pinansin. Kinuha ko ang gamot sa bag ko at mabilis na uminom. Kumuha na lang ako ng panyo para takpan ng siguradong namumula kong ilong. I had severe allergy on pollen since childhood. Pasensya na. May emosyong dumaan sa mata nito. Doon may kaibigan ako noon na may allergy rin sa bulaklak. Saad nitong ikinatitig ko dito. Malaki na siguro siya ngayon. Tila nangangarap na saad nito. Ano nga palang ginagawa mo dito? Saka paano mo na lamang nandito ako? Sunod-sunod na tanong ko. Hindi ko naman sinabi kila Lolo Juancho ang pangalan ng hotel na tinutuluyan ko. I have my ways, Yana. So bakit pumunta ka pa dito? At may pabulaklak ka pang nalalaman? Usig ko nang makabawi na sa kati ng ilong ko. Para saan naman yun? Hindi mo naman siguro ako planong suhulan. Dahil hindi naman ako tutol sa annulment na gusto mo. Hindi nakaligtas sa mata ko ang pagkasira ng gwapong mukha ni Marcus. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita tatakasan eh. Tatawagan mo lang ako kung hawak mo na ang mga dokumento. Or I can get it for you kung busy ka. Dagdag ko pa. Bakit parang bigla kang nagmamadaling makipaghiwalay ngayon, Yana? Usig nito na ikinatawa ko, saka ko kinusot ng panyo ang ilong ko. Ako ba ang nagmamadali? For all we know, ikaw itong diring-diri sa akin noon nang ipakasal ako sa'yo ng lolo mo. Hinding-hindi ko nakakalimutan ang sinabi mo noon. At hindi ba kaya mo nga ako pinauwi ng madalian? Magpapaksal ka na ba sa isa sa mga babaeng idinidate mo? Muntik na itong masamid sa sinabi ko. Huwag kang mag-alala, hindi na rin naman ako interesado pa. Narealize kong sayang lang rin ang efforts ko. Alam mo ba kung bakit pumayag akong magpakasal sa'yo noon? Tanong kong ikinatitig nito sa akin. Gusto kasi kita, kaso hindi mo ako gusto. Kitang-kita kong nanlaki ang mata nito at namula ang mukha ni Marcus. Yan nasabi ko na, naisip kong tama lang yon para magaan sa pakiramdam ko. May gagawin pa ako kaya kung pwede. Ngayon hindi mo na ako gusto? I clearly heard you say na single ka ng gabing yon. I realized I just wasted my time on you. Pero hindi mo naman kasalanan. Yung nagkataon lang na mataba kasi ako at hindi yun pasado sa standard mo. Marcus POV. Para akong sinisipa ni Yana sa bawat bigkas niya ng salita. Pumayag siyang magpakasal dahil gusto niya ako noon. Gusto mo na talaga ako noon? Wala sa sariling tanong ko. Pero ngumiti si Yana. Yano pang saysay ng nakaraan kong nandito na tayo sa kasalukuyan. Pero dahil naman sa'yo, kaya nagsumikap akong baguhin ang buhay ko. Kaya sa tingin ko, karapatan nating pareho ang lumaya sa kasal natin. Iyon na rin ang gusto ko ngayon. Sumilay ang ngiti sa magandang labi nito. Habang ako, parang dinudurog ng piso ng pagkatao ko ng ngiting iyon. Why the hell am I feeling this pain? Bakit masakit na ayaw na sa akin ni Yana? Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Taboy nito. Yana kasi, yung tungkol sa annulment. Galit na galit sa akin si Lolo at Don't worry. I'll talk to Lolo Fred, galit lang yon kasi nahihiya yon sa lolo ko. Ako nang bahalang magpaliwanag pag uwi ko nun. grabe ka naman, siguro sa'yo hindi magagalit yon. Pero sa akin, sabi niya kukunin raw niya ang shares niya. Kapag natuloy ang annulment at ipapamana niya, doon sa isang apo niya na hindi ko pa nakikilala. Kaya, hindi ko alam kung anong pinagsasabi ko ngayon. Mukha akong desperadong ewan sa harap ni Yana. Pero bahala na. Totoong may pinsan akong hindi ko pa nakikilala. Kahit minsan na totoong ililipat daw ni Lolo Fred, ang mamanahin ko sa pinsan kong iyon kapag hindi. Ko pinakasala noon si Yana kaya wala akong choice nun. Kundi ang sumunod na lang at pumayag. Kaya, Bakit nagdesisyon kang makipaghiwalay kung ganun pala? sansalang usig nito. Kinuata ano naman ang pakialam ko sa mamanahin mo? Mayaman ka na kaya okay lang kahit
Ipamana ni Lolo Federico. Sa iba ang shares niya, hindi ba Mr. Billionaire? Patuyang saad nito as if she know I am lying. Updated pala siya tungkol sa status ko. A year ago, I was featured in Elite magazine at binigyan ng nickname na Mr. Billionaire ng Manalo at mapili ako bilang Young Business Entrepreneur ng Asia. Alam kong nagsisinungaling ka sa akin, Marcos Ma. Diretsang saad ni nito. Oh, I feel like I'm so stupid. But knowing Yana's being aware of my career the past years, parang gusto ko na siyang yakapin. Ang sexy kasi niyang nakabathrobe lang. Parang gusto ko tuloy siyang hubaran. Gusto mo bang mabasa ang buong kwento? Mag-download ang Dream at Yugto app. Search for author Zindy Rivera or join my VIP page para sa full access ng episode sa Dream Yugto ebook stories.